Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ating pag-usapan itong mga balita na to mga babayan dahil ito na ba ang masamang balita po dito kay Sara Duterte. No, ito na ba ang katapusan po niya? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan dahil meron pong bagong impeachment complaint na isasampa dito po kay VP Sara Duterte ni dating Senator Trillanes mga babayan. No? Talagang ngayon po ay kaliwat kanan ang impeachment na ating pong napapanood. No? 3 yung isinampa kay Pangulong Bongbong Marcos, nakahold yung impeachment kay Sara Duterte at ngayon may nakaamba na impeachment ulit dito kay VP Sara Duterte, mga babayan. Ang tanong ano ang mga impeachment na lulusot po ngayong taon? Ha? Ano at kaninong impeachment ang lulusot ngayong taon? Sigurado, malamang sa malamang mga babayan, yung impeachment po ni Sara Duterte ay haharangin at haharangin po yan. No, talagang pipilitin nilang hindi po matuloy yung impeachment na yan, mga babayan. 'Di ba? Dahil ang totoong plano nila, no, ma-impeach po yung Pangulong Bongbong Marcos. Yung Pangulong Bongbong Marcos ang talagang gusto nilang tanggalin sa pwesto. Kung kayo po ang tatanungin, mga babayan, sino po ang gusto ninyong ma-impeach? No, si VP Sara ba o ang ating Pangulong Bongbong Marcos? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-uusapan, mga babayan, ha? At syempre, shoutouts muna tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At ito, alamin natin, pag-usapan natin, mga babayan. Ito pong bagong impeachment na isasampa daw po ni Trillanes dito po kay Sara Duterte, no, ngayong Pebrero. At ito po mga babayan, talagang nakikita ko rito, baka gabi pa lang po, may nakapila na, no, mga babayan, na magsasampa ng impeachment. Ha? Unahan yan Ang mangyayari kasi dyan, unahan, no, pag-lift po ng 1-year ban ni Sara Duterte, unahan po, no, na may magsasampa ng impeachment, mga babayan. At asahan po natin, no, na mayroong mga impeachment po na isasampa dyan kay Sara Duterte na walang kakwenta-kwenta. Maniniwala pa ako pagka nakalusot po na impeachment ay ang impeachment po ni Trillanes, mga babayan. Dahil ito pong si Trillanes, alam naman natin, no, na talagang matitindi yung mga impeachment na ay yung mga kasong isinasampa dito kay Sara Duterte at napakarami po niyang mga ebidensyang inilalabas, mga babayan. No, yung ebidensya po na yan, matagal nang nilalabas. At ito naman mga DDS, mga bulag na bulag po sa katotohanan. Okay, so ito, panoorin natin, mga babayan. Right? Let's go. Mukhang pagkapasunalak ng 1-year bar rule ang hinihintay para sa panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Diba? Yan na lang yung inaantay talaga, yung 1-year ban rule, mga babayan. No? Yan na lang ang inaantay ng lahat nang gustong magsampa ng impeachment kay Sara Duterte. Posibleng mas malakas pa umano ang reklamo dahil sa mga alegasyon ng nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga. Narito ang Agenda Weekend Report ni Josh Malimban. Maalala natin, ito pong si Madriaga, mga babayan, ay marami pong ibinunyag. No? Marami pong isiniwalat, mga babayan. Marami pong mga ebidensyang inilabas laban po dito kay Sara Duterte. At isa nga po yan, no, sa gagamitin ni Trillanes, yung statement po ni Madriaga, mga babayan, laban po dito kay VP Sara Duterte. Alam nyo, simple lang naman ang gusto ng taong bayan. Kung talagang malinis po etong sila Sara Duterte, etong pamilyang Duterte, mga babayan, ay malinis po sila, no, sa korupsyon, wala silang ginawang mali, no? Bakit hindi nila ipakita yung mga ebidensya? Bakit hindi nila harapin yung mga kasong isinampa po sa kanila? 'Di ba, mga babayan? Bakit hindi nila sagutin po yan? Yun lang naman 'Di ba? Yun lang naman. Yan din naman yung hinihingi nila. Kay Pangulong Bongbong Marcos, marami nagbabato ng aligasyon sa Pangulo.
Tapos pupwersahin nila, no, sagutin nyo, etong mga aligasyon na to, ganito, ganyan, di ba? Ganun lang din naman ang gagawin nila. Bakit hindi nila magawa? Tuloy natin. Tila may nakaamba umanong bagong impeachment complaint na ihahain kay Vice President Sara Duterte ngayong Pebrero. Ayon yan kay former Senator Antonio Trillanes IV. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ng dating senador na nakatanggap umano siya ng balitang pangungunahan ng ilang civil society groups at church leaders ang nasabing pagsasampa. Nako, eto, okay lang no na may mga magsampa ng impeachment. Pero sana naman wag masamahan o mahaluan ng mga mahihinang impeachment, mga babayan. No, kung talaga magsasampa kayo ng impeachment, isampa ninyo yung mga totoong kaso. No, wag naman yung walang kakwenta-kwentang impeachment. Baka mamaya may mga sumasabay lang dyan, no? Baka mamaya ang gusto lang nila is maano yung 1-year ban ng impeachment, mga babayan. 'Di ba? Sigurado, no, ang mangyayari po diyan pagka yung impeachment na yan ni Sara Duterte, kunyari natanggap po yan, ipinasa sa Kongreso at hindi inapprove ng Kongreso, mga babayan, magkakaroon po ng kaguluhan yan. No, unang-una dahil magwawala po yung mga nagsampa ng impeachment. Sasabihin nila, bakit hindi ninyo tinanggap itong impeachment na to? No, pagtatraidor yan sa taong bayan. Ayan na naman sila. Gagamitin na naman nila yung salitang taong bayan, mga babayan. No, gagamitin na naman nila yung salitang sambayan ng Pilipino. Diba? Yan po ang mga salita na ginagamit ng mga taong mapanlin lang. Kailan ba kayo matututo? No? Taong bayan ba? O may mga pansariling interes? Diba? O tuloy natin. Sino ba yung mga, eto na lang, example. Sino ba yung mga nagsampa ng impeachment? No, diyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung una, pangalawa, pangatlo. Diba? Sino-sino ba yung mga yan? Especially yung pangalawa, pangatlo. Sino-sino ba? O sabihin natin yung pangatlo. Sino-sino ba yung mga nagsampa ng impeachment na yan? Diba? Tapos iiyak sila. Wala naman pala silang kongresistang endorser. Umiiyak sila. Nagpa-press con sila. Strategy yun, mga babayan. No? Para makakuha sila ng simpatya. Ganun lang yun. Kailangan nilang gamitin yun No, yung chances, yung pagkakataon, no, na nangyari na yon, mga babayan, bigla sila nagsampa ng impeachment. Alam nilang walang magre-receive ng file. No, walang magre-receive ng impeachment case, no, dahil nabalitaan nila. 'Di ba? Doon sa pangalawang impeachment. Ginamit ngayon nila yung pagkakataon na yon. Nagsampa sila ng impeachment, walang nag-receive ng impeachment complaint na pangalawa na yon. No, hindi po ni-receive, mga babayan, ng SecGen. Diba? Ginamit nila yung chances na yun. Ginamit nila yung pagkakataon na yun. No? Nakita ninyo nangyari? Diba? After po nun, hindi tinanggap ng SecGen. Anong ginawa nila? Press conference kagad. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo. No, sinabi ko na yan noong nakaraan. Na ganyan-ganyan ang gagawin nilang strategy. Pagka hindi natanggap yung yung impeachment na yan, press conference kagad yan. Exposure ba? Yun po ang aking nababalitaan. Iba't ibang civil society groups at saka mga church leaders ang magpa-file nito. At they are hoping na this time mabibigyan ng puwang. At kagandahan nito, with the new Supreme Court ruling, ang sinasabi ngayon ay doon pa lang sa House of Representatives ay magkakaroon na ng paglilitis, ng investigasyon. Kumpiyansa si Trillanes na papabor sa mga magiging complainant ang ihahaing impeachment complaint, lalo na't halos kapareho raw ito ng inihain noong nakaraang taon. Ani Trillanes, kung pumasa ito sa Kongreso last year, malaki ang posibilidad na pumasa rin ito ngayong taon sa kabila ng dumaang eleksyon at bagong komposisyon ng mga kongresista sa 20th Congress. Matatanda ang ilan sa cited grounds for impeachment ni VP Sara sa lumusot na reklamo ang umano'y misuse of confidential funds ng DepEd at OVP na parehong hawak noon ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa rito ang umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez.
Base raw sa nakita ni Trillanes, idaragdag sa ihahaing reklamo laban kay VP Sara ang affidavit ng nagpakilalang dating security aide nito na si Ramil Madriaga. Kabilang dyan ang mga alegasyon ng misuse of confidential funds, kaugnayan ni VP Sara sa mga pogo at mga drug lord at iba pang umano'y korupsyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Assuming makapasa doon sa sufficiency in form and in substance. Palagay ko hindi naman kami magkakaproblema ng ganun dahil ang pagkakaalam ko, ang ipapasa rin na impeachment complaint ay almost the same as yung na-transmit sa Senado. So if it's good enough for the House leaders, House members last year lang yon, it should be good enough for the House members this year. Di ba? So yan po ang nakita ko lang na ang nabalitaan ko lang na variation dito ay yung nadagdag na mga affidavit at allegations ni Mr. Ramil Madriaga. Matatandaan nitong nakaraang linggo, naghain din si Trillanes at isang civil society group ng isang plunder complaint laban kay VP Sara sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Trillanes, kumpiyansa siyang lulusot ang isinumite nila sa nasabing ahensya, lalo na't iba na raw ang dynamics ng politika ngayong wala na sa pwesto si former President Rodrigo Duterte. Unang-una, meron change of characters and change of circumstances. As I mentioned before, nung panahon ni Duterte, it's really unthinkable na merong judicial body na magpe-pursue ng any case against him. Ngayon, under the Marcos administration, merong opportunity na mapanagot yung mga nagkasala nung panahon ni Duterte. Kasama na sila, yung pamilya nila. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni VP Sara pero wala pa itong sagot sa kasalukuyan. Pero una nang sinabi ng bise sa isang interview noong nakaraang linggo na tila fundraising scheme lang ang pagpirma sa kanyang impeachment. Para sa Yan nyo. Pinapalabas na lang nila na ganun, mga kababayan. Ang strategy kasi is sirain o advance na siraan, mga kababayan, yung mga magpa-file po ng impeachment. If ever, no, ito analysis lang natin to, mga kababayan. No, na kaya nila nasasabi yon, yung mga ganong statement siguro, no? Kasi gusto nilang siraan kaagad in advance yung mga impeachment complaint na ipapasa sa kanila. Mind conditioning, alam naman natin magaling sila sa ganyan eh. 'Di ba? Mind conditioning, sineset nila yung isipan ng taong bayan na kapag may nagsampa ng kaso sa kanila, pera-pera na lang usapan 'yan. 'Di ba? Pinupolitika na lang ako niyan. Kaya yan nagsasampa ng impeachment complaint sa akin. 'Di ba? Most likely ganun yung strategy. 'Di ba? Kagaya na itong ginagawa. No, netong mga nagpa-file ngayon ng impeachment kaya Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Sasabihin nila walang politika 'to. No, hindi 'to politika. Pero kanino ba sila nakapanig? Ngayon nila sabihin na hindi sila DDS. Kitang-kita naman sa galawan nila. Alam nyo, yung iba dyan sa mga nagsasampa ng impeachment, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, diba, na nasa kabilang parlor, mga kababayan, no, may mga pangarap po yan. Diba? Alam nyo kung bakit? Nakita kasi nila yung strategy o yung ginawa po, no, sabihin natin hindi sinasadya, no, na strategy ni Senator Marcoleta ngayon. No? Naalala ninyo yung nangyari? After niya matalo po sa pagtakbo niya ng senador, pinagtanggol niya yung mga Duterte. 'Di ba? Naging siya parang naging tawag natin dito, protector siya. No, hindi man pinoprotektahan no. Yung makikita natin do sa mga statement niya, 'di ba? Na tila pinagtatanggol niya yung mga Duterte. And then there comes the time na tumakbo uli siya, no? Neto nakaraang election, nanalo na po siya. And yun po siguro, yun nakita netong mga tao na to. Uy, effective yung ginawa ni Marcoleta. Sige, ipagtanggol din natin itong mga Duterte. Baka sa susunod na election, makalusot din tayo bilang senador o kongresista. Nakita ninyo yung dynamics, mga babayan. Nakita ninyo yung strategy.
'Di ba? So ganun sila, sinasakyan nila. No, kung ano yung mga posibilidad no na pwedeng mangyari, no, at yung mga chances na pwede nilang makuha sa pagtatanggol sa mga Duterte sa paglaban sa administrasyon na 'to. 'Di ba? Anyway, ano pa bang ano pa bang gusto nila, mga kababayan? 2 years na lang yung pangulo natin sa pwesto. Gusto pa nilang patalsikin? 'Di ba? Not unlike dito kay VP Sara Duterte, mga kababayan, matagal na yung issue niya. May impeachment na siya last year, mga kababayan. Itong kay Pangulong Bongbong Marcos, kung di pa niya binuksan yung usapin tungkol dito sa korupsyon sa DPWH, sa flood control anomalies na yan, mga kababayan, no, wala pa magsasampa ng kaso sa kanya. 'Di ba? Lalo, ngayon lang naman sila nagalit ng ganyan eh. Bakit? Siguro may mga tao talaga na nasa likod ng mga impeachment na yan para mapatalsik yung Pangulo natin dahil nasagasaan ng Pangulo natin. 'Di ba? Yun yung malinaw doon. Yun yung klaro doon, mga kababayan. May nasagasaan yung Pangulo natin diyan po sa investigasyon, sa anomalya, sa korupsyon, mga kababayan. No? Kaya pilit nila no, na patatalsikin yung Pangulo. Bakit? This year magkakaroon na naman ng SONA. Hindi natin alam ano na naman ang nilalaman ng panibagong SONA ng Pangulo natin. 'Di ba? Baka merong panibago na naman pasabog yung Pangulong Bongbong Marcos natin. Okay, so hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. At ano po masasabi ninyo, i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. At syempre, don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.